Hi everybody. Today's date is December 18 of 2024. Alam niyo na, continuation. My video last week is December 11. So, ito po yung continuation. Nagkukwento po ako yung tungkol nga sa pag-eksperimento sa akin ng panganganak ko sa pangalawa kong anak na si May. So, tatlong beses akong sinaksaka ng anesthesia sa spinal ko. Kaya, dahil sa pangyayari na yon at ako'y nakaligtas, iniligtas po ako ng Panginoon. Dahil, syempre, alam ng Diyos na may mga ginagawa sa akin. So, dyan ko napapatunayan na talagang ganun po niya ginagamit ang aking katauhan. At ang kukwento ko ngayon ay yung mga bagay na pagkatapos nung pag-eksperimento na yon, may mga kasaysayan na mga naganap na nagpapatunay na talagang dun sa unang pag-oopera, yun, kung gaano kalaki ang ang miracle na ginawa sa pagkatao ko ng Panginoon. So, ito po yung isa sa mga pangyayari. Lahat po yan ay first time ko rin na experience. Siyempre, hindi ko alam kung ako po'y sinusubok ni Tetet, kung ano ang aking magiging decision or what, o magiging reaksyon sa kanyang ginawang ganito po ang pangyayari. Nung 7 buwan, between 7 to 8 months na po yung tiyan ko, syempre malaki na yun. Natuto po si Tete tamang babae. Ang naging babae niya ay hindi rin po nalalayan, doon din po nakatira malapit sa bahay namin. Kapitbahay din, isang street lang kami. So, wala po akong nalalaman, wala po akong alam na or iniisip na mga ganyang bagay na mambababae siya, wala po, kasi yung mga panahon na yun, talagang pinapakalma at ang Panginoon po ay binibigyan po ako ng kapayapaan na wag akong laging magagalit, kalmado lang ako. Iyon, naghahanap buhay lang po ako, at saka iniisip ko yung mga panahon na yon dahil malapit na nga po ko ulit manganak sa pangalawang anak ko. Siyempre, hinahanda ko na lang yung sarili ko dahil dalawa na yung aalagaan ko. Maliit pa po yung panganay ko, manganganak na naman ako. Kaya nakatutok na lang yung isip ko sa mga kung ano mga plano ko, kung paano ko sila alagaan, dahil dalawa na nga po sila. Tapos titinda pa po ako everyday dahil yun po ang aking source of income, ang hanap buhay ko. So, yan po ang mga ginagawa ko lang. So, yung mabalik tayo dun sa kasalukuyang katatapos ko lang ng operasyon. Ako'y nasa kwarto na, nailipat na ako. Tapos kinabukasan, after 24 hours, dumating si Tetet at yung dalawang babae. Ito pong dalawang babae na to ay naging kaibigan namin. Kaibigan ko din siya. Ngayon, dalawa po sila, magkaibigan sila, pero yung isa sa mga babae ay yun po ang naging, yun, alam niyo na, yung mga naging babae ni Tetet, na wala po akong alam. Kasi nakadalaw nga po siya, di ba? Wala akong alam kung ano man naging relasyon nila. Ngayon,
siyempre kuwento-kuwento, pagkalipas ng ilang minuto or ano, madali lang po sila sinilip lang ako. Siguro isa na rin 'yun sa, mga alam niyo na, iimbestiga or what na alam ng lahat na may nangyaring gano'ng pag-eeksperimento sa'kin, eh. Alam ko 'yun, eh, dahil lahat naman ng tao diyan sa, ah, Parañaque o mga kapitbahay, mga ano, alam nila 'yun, alam ko. So, ang nangyari, 'yun nga po, pagkalipas ng ilang minuto, nang nakita nila ako, hindi naman ako puwedeng makapag-usap ng matagal dahil groggy pa nga ako, eh. Nakaswero pa po ako, naka-dextrose pa, mahina pa po ang pakiramdam ko. So, umalis din naman sila agad. Tapos bumalik si Tetet, hinatid sila sa labas, bumalik si Tetet dun sa kwarto ko at eto po ang nangyari. Nag nag Nagsasalita at nagsasabi si Tetet na meron daw siyang kailangan ikumpisal sa akin. So, nagtataka ako bakit siya nagtatapat ng kasalanan niya. Siyempre, yung mga gano'ng bagay kapag ang asawa mo ng babae siyempre yung yung galit mo, yung ano mo, eh, talagang bubulagsak yun. Magagalit ka ng husto, 'di ba po? Eh, nakaratay pa nga po ako at mahina pa ang pakiramdam ko. Dun pa siya nagtatapat ng mga ganyang bagay. Alam niyo, lahat 'yan bumabalik sa isip ko, iniisip ko bakit yung mga oras na yon, dun pa siya naggagawa ng ganyang alam niya masasaktan ako, alam niya na yung gano'n po. Masasaktan ako, magagalit ako, eh, mahina pa yung pakiramdam ko, nakaratay pa ako. Ay, lahat po yung binabalikan kong mga pangyayari na bakit oo nga ano, tapos yung mga panahon na yun alam niyo ba, hindi po pinaramdam ng Diyos sa'kin. Kaya diyan ko nalalaman na talagang hawak ng Panginoon itong, katauhan ko, itong katawan ko. Kasi hindi po ako nagalit, naging kalma lang po ako. Ganito po yung ang pagsasalaysay ni Tetet sa akin. Ang sabi niya, meron daw siyang nagawang kasalanan. Meron daw siya ikukumpisal at may nagawa siyang kasalanan dahil nga natuto siya mambabae. Meron daw siyang naging karelasyon at sinabi niya po yung babae na nagpunta doon, yung kaibigan namin na isa doon, eh, yun nga po, nagkaroon sila ng relasyon. So, yun po ang aking mga narinig sa kanya at mga sinasabi niya. Palibhasa, mahina pa nga po yung pakiramdam ko, nakaratay pa ako sa higaan, nagkukuwento siya, nagkukumpisal na siya ng gano'n sa akin. At humihingi ng tawad na hindi niya daw uulitin. So, yun po ang aking isa sa mga naranasan ko after ng, malaman at patuklasan niya nakaligtas ako sa pag-eeksperimento. So, yun, naikwento ko lang sa inyo na naranasan ko rin na ng babae ang asawa ko noon nang kami nagsasama dahil alam niyo na, ewan ko kung dahil sa buntis lang ako or pumapasok naman minsan sa isip ko na baka ini-expect niya na hindi ako makakaligtas dahil yun ang kauna-unahang pag-eeksperimento na buhay ko ang inuutang, ang gusto ng mawala. Kaya malungkot, hindi ko alam
kung ako'y matutuwa o malulungkot dahil matutuwa ako dahil alam ko na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hawak niya ang buhay ko. Ginagamit niya ang katauhan ko. Pero kung papaano, kung hindi, kung papaano kung ako'y pero alam ko po na hindi po ko hahayaan na mapabayaan ng Diyos. Dahil meron nga po siyang misyon sa akin na dapat kong gawin. Katulad po ng mga sinasabi ko. Dahil kailangan ko ipakilala sa pamamagitan ng sarili ko, ng katauhan ko, ang ina ng laging saklolo, si Mother of Perpetual Help. At ang Espiritu ng Panginoong Hesus ay sumasa akin din. Kaya dalawa po sila mag-ina na nagbigay ng Espiritu Santo na yung pinakamakislap na liwanag sa kanila pong dalawang nanggaling. Kaya pag-aralan nyo. Kasi itong dinadala ko, sumusunod lang po ako sa lahat ng mga dapat kong mga ihayag sa inyo, lahat ng mga dapat kong mga naranasan na mga nangyari sa buhay ko. Inihahayag ko lang po ang katotohanan. So yun po, naranasan ko po yun. Alam kong napakasakit na bagay dahil ng babae at saka hindi ko rin alam kung anong nasa sa isip niya dahil alam naman niya yun na-eksperimentohin ako pero alam niyo question mark, ba't hinahayaan niya lang? Siyempre, siya'y asawa ko, kabiyak ng puso ko, wala akong nalalaman. Siguro, panatag ang loob nila na hindi ako pababayaan ng Diyos dahil sa klase ng katauhan ko. Anyway, nalagpasan ko na po yun. Ang sumunod doon, tapos na, nakauwi na ako ng bahay, nagpapagaling na ng sugat, nagpalakas na, bumalik na ulit ang dati kong lakas. So, iyon. Pero patuloy pa rin po kami nag-aaway. Patuloy pa rin po ang pagkukonsumi ni Tete. Ganun pa rin po, hindi nagbabago. Nagbarkada, nagbibisyo. Hanggang sa dumating yung panahon na talagang ayoko na, give up na ako. 2 na anak ko, gustong-gusto ko na talagang humiwalay. Naghiwalay na po kami ng siguro mga 1 o 2 buwan lang na diretsong naghiwalay kami. Talagang totoong hiwalay na hindi na siya natutulog sa amin, yung gano'n. Talagang gusto ko na po siyang hiwalayan. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na yun namang mga biyenan ko, syempre gusto pa rin kaming ayusin. Hanggang sa nagkasundo na naman kaming dalawa dahil yung mga panahon na yon binenta ng biyenan ko yung bahay at lupa nila sa Parañaque dun sa tapat namin dahil nga po magkakapit bahay kami. So, nung panahon na yon, yung binagbentahan ng lupa, bumili po sila ng ektarya. Hindi ko po alam eksakto kung gaano kalaking ektarya ang nabili nila doon po sa Bicol. Kaya, yun, itinakbo, hinikayat po nila ako na doon na kami mapatira, para mapaayos yung pagsasama namin. Napatira din po ako doon, pero 6 na buwan lang dahil hindi po ako makakatagal doon dahil napakalayo po wala pong ospital. May mga baby po ako, meron po akong maliliit. Si May, 7 months old pa lang. Sorry. 7 months old pa lang si May. Alam niyo ba si May? May naging epekto rin yung, alam ko yung pag-i-injection sa akin na yan na talagang
gusto na akong mawala, ma-overdose na talaga. Dahil nagkaapekto din 'yan, alam ko sa anak ko dahil wala nga po akong nalalaman, gano'n po kalaki ang faith ko sa Panginoon. Talagang totally 100% na hindi 'yan mapapano dahil anak ko po 'yun. Eh, alam niyo po ba, palibhasa na iniisip ko lang na talagang mabait na bata, pinanganak ko siyang mabait at saka binibigyan din po ako ng tulong ng Panginoon na kasi dalawa nga po yung maliit na sabay na aalagaan ko. Yung isa talagang ginawa niyang napakabait, tulog lang po ng tulog, naka 7 months na. Alam niyo, dapat yun 'di ba masigla naman, naglalaro na. Naku, natutulog pa rin, maghapon, magdamag, natutulog, gigising lang ng konti. Yung bibihisan ko siya, lilinisin ko siya, tapos mamayang konti 'pag pinadede ko tulog na naman. Tulog lang po ng tulog hanggang maka-isang taon. Ganyan po ang nangyari kay May. So, gano'n nga po dahil isa rin po 'yun na bumalik sa isipan ko na yung mga pangyayari na 'yun, 'yun po, dahil sa alam ko masama yung ginawa sa'king pag-eeksperimento na 'yun. Do'n ko po napag-aaralan na masama din. Kaya, eh, 'yun po ay malaking milagro ng Panginoon sa buhay ko. Now, ang sumunod, nung kami napatira sa Bicol, hindi ko alam ba't nila ako gusto dun mapatira, eh. Basta sunod-sunuran na lang ako dahil siyempre asawa ko siya, tiwala po ako. Ay eto pa, alam ko sila mismo ini-eksperimento rin nila ako, yung mga biyenan ko, yang pamilya ni Tetet, kasi yung mga panahon na yun dahil nga sa ngang pangyayari na nakaligtas ako, kaya dun na naniniwala na ang katauhan ko talagang ginagamit ng Panginoon. So, ang nangyari po, nagplano sila na magkaroon ng negosyo na nagtanim po sila ng, um, kape. Ay, ang laki po ng ektarya ng lupa nila, tinaniman po ng kape. Alam nila na siyempre 'pag may espiritu ng Panginoon na dadaloy dun sa lupain na yun, siyempre ganun po magsasagana ang lupa at alam niyo na, naghi-healing din sila ng pag pagmi-miracle na maging maunlad at, lumaganap ang alam niyo na. Pero hindi po nangyari. Wala pong nangyaring maganda dun sa hindi po namatay po dahil kasi hindi naman talagang, um, maganda ang hangarin nila, eh. Unang-una, alam ng biyenan ko kung sino yung doktor dahil siya ang nagsama sa'kin sa ospital, ng San Juan de Dios. Siya ang lumapit doon para ako ay operahin. So, lahat ng mga pangyayari na yon may kinalaman din ng biyenan ko para ako'y eksperimentuhin. 'Di po ba? So, hindi po yun nagtagumpay. Kaya ako naman, hindi ko naman po iniisip na hindi ko naman po ako nag-iisip na gusto ko po, siyempre, mabigyan ng magandang resulta yung mga pananim ng kape para po sila yumaman at umunlad ang buhay nila. Yun, isa rin po yun. Yun, so lahat yun mga after nung pag-eeksperimento ng panganganak ko, yun po mga nangyari. At isa pa, hindi pa rin po natigil sa pagbibisyo.
Dahil doon mismo sa Bicol, doon po sa kabundukan, meron pong naging kaibigan yan si Tetet na mga nagtatago, mga NPA daw yun. Pero yun, doon nanggagaling yung mga, oh my goodness, mga kilo-kilo ng marijuana na na kanyang nakukuha doon sa Bicol. Hindi naman si Tetet nagbebenta pa noon. Kasi may pangyayari din po na ah, nagbenta rin yan eh. Yung susunod, ikukwento ko sa inyo. Pero nung nasa Bicol kami, ganun nga po, meron siya nakilalang mga NPA na kaibigan na yun ang nagsusupply ng kanyang marijuana doon. So, hindi pa rin nawala. Hinayaan ko na lang. Hinayaan ko na lang po yun. Basta gusto ko lang kapayapaan. Huwag na kami mag-away. Ipalaki na lang ng maayos ang aking mga anak. So, after 6 months, nag-decide pa rin po ako na dahil alam kong walang progreso dun ang buhay ko at ang buhay ng dalawang bata, delikado pagka nagkaroon ng emergency, wala pong ospital. So, nung malaman ko na inaayos na ang papel ng inang at ng tatay dahil yung mga kapanahunan na yon, na isipin nyo, 1979, pinanganak ko po si May. Tapos, 1980, umalis na ng Pilipinas. Naipetition na po sila ng Kuya Freddy, yung kapatid ko na US citizen. Yun po ang first time na nakarating ng Amerika si tatay at si inang. So, nung alam ko na papaalis na, decision ko na doon na lang kami sa Parañaque at ipagpatuloy ang paggagawa ng mga puto, ng mga kakanin, special kutsinta, yung kasi well-known si inang sa ganun, dun sa Parañaque. Yun po ang naging negosyo ko. So, yun po, isinali ni inang sa akin para yun na po maging hanap buhay ko. So, after 6 months, nakabalik na ako ng Parañaque. Umalis na sila inang, nagpunta na ng Amerika. So, yun po. At saka ano pa po, idadagdag ko, after ng mga kasaysayan na yon, meron pa po, mas matindi. Ang susunod ko ikukwento sa inyo. Dahil ayaw talaga akong tigilan na kung walang nagagawang yung pasamain po ba ako. Yung maski po yung pagkakasala o maging masagwa ang pagkatao ko, yun ang gusto ni Tetet na mangyari sa buhay ko. Ikukwento ko po sa inyo kung paano yon. Okay, it's time to go back to work. Thank you. Susunod pong kwento. So, basta pag-aralan nyo ang mga kinuwento ko sa inyo dahil after yan ng pag-i-eksperimento nung panganak ko sa pangalawa kong anak na si May, na alam ko nagulat ang lahat. After ng sinaksakan ako ng anesthesia ng 3 beses sa spinal ko, ay nakaligtas ako. Kaya ang lahat ay gumagawa ng sinusubok na naman at yung mga kinuwento ko, yun, lahat yun, mga sumunod-sunod. At meron pang karutong. Meron pa po, abangan ninyo. Kasi after ng panganak ko yan, mayan ang mga sunod-sunod. Itinest nila ako kung magtatagumpay yung kape dun sa Bicol. Tapos bumalik ako ng Parañaque. Yung mga ganon. Tapos after na makaalis sila inang, meron na namang mga sindikato
na dumating sa buhay ko. Tutuloy ko po, it's time to go back to work. Thank you. Have a good day.